Kumusta po kayo? Kahit manawari po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Tayo pong lahat sa isip, sa salita at sa gawa, tayo po ay pinagpala. At ito po si Binibining Juanita de Guzman Gutierrez, BSCD, MSCD, na nagsasalita po sa likod ng camera na ito, guro dito po sa New York City at dyan din po sa University of the East, University professor bago po ako tumulak dito sa Amerika, journalism teacher and school paper advisor, tagapayo ng pampaaralang pahayagan, at ang mga estudyante ko po, mga editors, assistant editors at mga writers ko ay nananalo sa mga lokal at pambansang paligsahan sa pagsulat. Matatalino sila. At ako po ay may akda ng 22 aklat na makikita po ninyo sa buong daigdig sa Amazon at sa akin pong dalawang website, Juanita Gutierrez, bsedmscd.com at juanitagutierrez.com, at lahat po sa Amazon at lahat po ng aklatan at online stores sa buong daigdig. Makikita po ninyo dito, Speak Tagalog, a Basic Primer, ay kauna-unahan ko pong isinulat. Pumanin po at nagalaw ang aking camera. At dahil sa pagmamahal ko sa aking bayang Sinilangan, Pilipinas, at ito po namang nakikita ninyong aklat sa kanan ay mga lutuin ng aking mahal na nanay na nakikita po ninyo sa pabalat. Mom and Chef, Nanay Nene Teodora of Philippines Cuisine, cookbook recipes. At ang aking pong mahal na nanay ay napakahilig, napakasarap magluto, mahilig sa halaman, mayroon po siyang green thumb, napakagaling manahi, magborda, at siya nga po ay scholar nung nag-aaral at kinukuha pong guro, subalit siya po ay ibig niyang maalagaan kami. Maaga po siyang gumigising para magluto ng mga kakainin namin, babaunin namin. At maski po sa Maynila nung lumipat kami, dahil nga po ang aking mahal na tatay ay nasa dito sa Amerika bilang stenographer typist sa paliparan ng eroplano ng maraming panahon, hindi pa po kami ipinapanganak. Kaya po mula elementary, high school hanggang kolehiyo, nag-aral po kami at nagtapos sa University of the East. Malapit po sa aming bahay na tinitirhan, at ang aking pong mahal na nanay ay napakasarap magluto. Kapag nagbabakasyon ang aming ama mula dito po sa Amerika, ay sinusundo po kami sa University of the East. At sabi po niya ay napakasarap ng aming tanghalian. Sinigang, mga paborito pong lutuin, marami na nandito nga po sa cookbook ng aking mahal na nanay, Mom and Chef, Nanay Nene Teodora of Philippines Cuisine, cookbook recipes. At marami pong aklat na makikita nga po ninyo sa buong daigdig. Akin pong pinasasalamatan ang lahat ng aking mga subscribers, at kung hindi pa po kayo nagsusubscribe, ay kung maaari mag-subscribe, kung yun naman po ay nasa inyong puso. Kung hindi naman, ay okay lamang din po. Ngayon po ang ating pag-uusapan at tatalakayin ay ang Diyos ay pag-ibig. At alam na po ninyo yan, dahil kung pasalamat po tayo dahil ang Diyos ay pag-ibig, ay kung hindi, ay nako, ay baka tayo wala na noong panahon ng napakatagal.
Kaya po, napaka mahalaga na ang pag-ibig ay nasa ating puso dahil nandyan pumipintig ang ating poong lumikha. Ngayon pong panahong ito ay makikita natin ang mga pagkakaiba ng panahon, ng mga nakikita natin sa langit dahil tayo po ay ginigising na ng ating poong lumikha na tayo po ay hindi nag-iisa sa daigdig. Siya nga po pala mayroong isang komento na nagagandahan sa aking tinig. Salamat po. Lahat po tayo ay may mga magagandang katangian din. At kung masasabi ko po ay ako po ay nag-aral ng voice dyan po sa Maynila, sa Santa Isabel. At nung pong pumasok ako sa monasteryo ng 3 taon at 3 buwan, akala ko po ay tinatawag ako ng mahal na Jesucristo bilang madre. Subalit, sabi po ng aming superior ay hindi. Kaya po ako ay lumabas upang alagaan ko ang aking mahal na nanay na nasa Canada. At doon pong ako'y nandoon ng 3 taon at 3 buwan. Unang araw ko lamang po ay yung pong pianist namin na madre ay pinaawit agad ako. Ako po ang leader ng pag-awit, leader of song. Araw-araw po doon. Nakita po niya, narinig, you have it. Sister Juanita, sabi po namin pianista. Kaya po, lahat po tayo ay binigyan ng katangian ng may kapal at kayo pong lahat, tayong lahat ay nagpapasalamat sa ating lumikha dahil sa mga katangian po natin na dapat nating palaganap sa ating sarili unang-una at sa ating kapwa kung makakabuti iyon po sa kanila. Ngayon po, at tayo ay minumulat na ng poong lumikha na tayo ay hindi nag-iisa sa daigdig. Yung pong sinasabi nilang UFO, Unidentified Flying Object, ay totoo. Ang aking pong kapatid nung nandyan sa Maynila, pagkatapos niya ng opisina ay nakita niya sa isang basketball court ang isang spaceship. Ako rin po dito sa New York City, sa gabi nakakakita po ako ng spaceship. At marahil, o sigurado, Espanyol po yon. Ako po ay naglakbay po kami na aking mahal na nanay sa Europa at sa buong daigdig at ang aking pong mahal na tatay at nanay, ganun din at ang aking pong mga kapatid. Naglakbay na rin sa buong daigdig at ang katunayan, ang kakambal ko pong registered nurse na cum laude graduate ay 3 beses, 1 taon naglalakbay sila sa buong daigdig ng kanyang esposo na inhinyero. Kung may kukwento ko po sa inyo o salaysay dahil kwento po Espanyol. Nung po kami na sa Madrid, ako po ang ginawa ng translator sa English at Espanyol, Spanish. Dahil ako po ay nag-aral ng Espanyol dyan po sa University of the East at saka po dito sa New York City. Dahil po ang aking mga estudyante, karamihan ay ang magulang nila nagsasalita ng Espanyol. Kaya ako po ang pinagtatranslate din nila. Ngayon po, ipinapaalam ng may kapal na tayo ay galing sa bituin. At tayo ay may pamilya sa bituin, star families. At upang makonekta natin sila, kailangan tayo ay punong-puno ng pag-ibig. Huwag na po tayong mamimintas ng ating kapwa dahil ang ipinipintas po ninyo sa inyong kapwa, babalik sa inyo at sa inyong pamilya,
at sa inyong mga henerasyon. Kawawa naman po ang inyong henerasyon, walang kasalanan, ay magduro sa sila. Kung maikukwento ko po, kwento po yung Espanyol, kung maisasalaysay ko po sa inyo, sa isa pong aklat na nabasa ko, na true story, tunay na buhay, mayroon pong isang ina nung panahon ng Middle Ages, matagal na po, ay mga normal ang kanila pong mga anak. Ngayon po, nung mga anak siya ng ikasyam niyang anak o marang ika-13 taon niyang anak, ika-13 anak niya, ay hindi normal. At sabi ng mga doktor sa kanya, ay ipamigay na lang sa mga children's institution dahil marami siyang anak para maalagaan niya yung ibang anak niya pamanin po. So balit hindi po pumayag yung ina. Aalagaan po niya, sabi niya, at mamahalin. Naalala ko nga po, ako po may kakambal nga, at sabi po na aking mahal na nanay na nandito sa pabalat ng aklat na mamin siya, Nanay Nene Theodora, Our Philippines Cuisine, Cookbook Recipes, na sinulat ko nga po, Binibining Juanita de Guzman, Gutierrez, BSCD, MSCD. Siya nga po pala, kung napansin po ninyo itong maliit na pisara, ABC, Miss Gutierrez is a special teacher. Regalo po ito ng isa kong estudyante na Pilipina dito sa New York City. Napakabait at valedictorian po namin sa aming eskwelahan. Matatalino po ang mga Pilipino dahil palaaral. Ngayon po ang aking mahal na nanay, sabi po niya, nung ako ay pinanganak kasama ng aking kakambal, siyempre po ay Espanyol, ibig sabihin, may kakambal nga po ako, at ako po ay mataba-taba, sabi po ng aming mahal na nanay, ay nagustuhan po ako na ampunin nung aking lola na wala silang anak na bagong kasal. Ay umiyak po nung umiyak ang aking mahal na nanay. At nung marinig po ng aking mahal na ama, nung umalis na po yung aming lola, sabi po ng aking mahal na ama, bakit ka umiiyak? Sabi po ng aking mahal na ina ay kukunin daw po ako kapag hindi na ako naggagatas ng para malaki na. Sabi po na aking mahal na ama ay sa aking mahal na nanay ay sa iyong anak mo at walang makakuha niyan. Kaya po naalala ko itong ikinukwento kong isang ina rin na ayaw niya ipamigay ang kanyang anak kahit may kapansanan. At sabi po ng doktor, hindi na makakalakad. At ipamigay mo na lamang sa mga institusyon upang maituon mo ang iyong pag-aalaga sa iyong 12 anak. Subalit, hindi po pumayag yung ina. At inalagaan po niya ng buong pagmamahal ang kanyang anak na ito. At milagro po. Alam niyo po bang nangyari? Natupad? Nakalakad po ang kanyang anak na bunsong babae. At sabi po ng isang kapitbahay niya, isang babae na kinakausap ng collective consciousness, na ikwento ko po sa isang video ko, ito ay mga Elohim na tinatawag natin Diyos. Kasama na si Sananda, nakilala nating Jesus, mga Arkanghel, San Miguel Arkanghel, si Saint Germain, Santo Hermano. Kinakausap niya. At nakita po niya yung past life nitong babaeng ito. Yung nakaraang buhay. Nung nakaraang buhay ng babaeng yun, nung ina, nung siya ay bata pa, dalaga pa siya, mayroon siyang bunsong kapatid na mas maganda sa kanya. Nainggit siya. Itinulak niya sa bangin. At hindi na po nakalakad sa takot yung kanyang bunsong kapatid.
At hindi po siya nakahingi ng tawad dahil nga panganay siya, nagmamalaki, naiinggit at mas maganda sa kanya yung bunso niyang kapatid. Kaya po, sabi po nung kumakausap sa may kapal sa mga Elohim, palibhasa ay pinakitaan mo ng pagmamahal ang iyong anak na kahit sinabi ng mga doktor na hindi na makakalakad, dahil sa pag-ibig mo sa kanya, inalagaan mo, inaruga ng buong pagmamahal, walang reklamo, walang pamimintas, basta buong pag-ibig mong minahal siya, minamasahin niya, ginagawa niya ng buong pag-ibig, ay nakalakad ang kanyang anak. Nakabayad ka na sa kasalanan mo, sa ginawa mong pagtulak sa bunso mong kapatid, pamanin po, na itinulak mo nung nakaraang buhay mo. Dahil sa inggit mo, ay hindi na nakalakad ang kapatid mo. Ngayon, ang iyong anak na bunso, sa katunayan, ay espiritu ng iyong bunsong kapatid na iyong itinulak sa bangin. At palibhasa ay pinakitaan mo siya ng buong pagmamahal, ay niregaluhan kanya, pinatawad kanya, at sa pamamagitan ng kanyang pagpapatawad ay nakalakad ang iyong anak na sa katunayan ay espiritu ng bunso mong kapatid. Iyan po ang kahalagahan, paumanhin po, mga kababayan ko, mga subscribers ko, mga nakikinig, kahalagahan ng pag-ibig. Dahil ano po ba ang kahalagahan nito? Ang Diyos, ang lumikha, kung ano man po ang tawag ninyo, ay pag-ibig. At ang pag-ibig, ang pinaka makapangyarihan sa buong kalawakan. At alam niyo po ba, kapag kayo ay nagagalit, itong enerhiya ng galit ay nakakarating sa pinakamalayong bituin sa kalawakan at gumagalaw sa takot ang bituin na yaon. Kaya po napakamakapangyarihan ng ating enerhiya, maging galit man ito o pag-ibig. Kapag po tayo ay punong-puno ng pag-ibig sa ating sarili at sa ating kapwa, matutupad po ang ating mga hiling. Tayo ay magiging masagana ang buhay. Totoo po yan. Dahil sabi po ni Arkanghel San Miguel na isinalaysay noong kinausap siya ng isang channeler, ito po ay hindi sa relihiyon. Tayo po ay iisa na anak ng Diyos. At hindi dapat magkawatak-watak dahil iba-ibang relihiyon ang paniniwala. Anak lahat po tayo ng poong may kapal at tayo ay magkakapatid. Ngayon po, iba-iba nga lamang ang buhay dahil inibig natin ito bago tayo ipanganak. Ay isinulat natin ang ating nobela ng buhay. Kaya po, kung kayo mahirap ngayon, nung luma ninyong buhay, yung dati ninyong buhay, kayo mayaman. Kaya po, huwag po tayong mamimintas ng ating kapwa dahil ang pinipintas nyo sa kanila, mangyayari sa inyo. Yan po ang sinabi ni San Miguel Arkanghel, batas ng kalawakan, the law of the universe. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, mangyayari din sa inyo. Kaya nga sa langit, mababait sila sa isa't isa, sabi po ni San Miguel Arkanghel, upang panay kabutihan ang matupad sa kanila.
Kaya po kung tayo ay mabait sa ating sarili at sa ating kapwa, matutupad ang ating kahilingan. Sabi nga po ni Sananda, nakilala nating Jesus, na kinausap din ng isang channeler. Sasabihin ko po sa wika Ingles at tatagalogin ko po. Sabi po ni Sananda, nakilala nating Jesus, your life is so awesome. Ang buhay ninyo ay napakaganda. Why do you have time to criticize your fellow brothers and sisters? Bakit kayo may panahon na mamintas na inyong kapatid? Yan po ang sinabi ng mahal na Jesucristo. Hindi po ito sa relihiyon dahil nga po tayo iisa. Dahil sabi nga po ni Sananda, Jesus, hindi siya nagtatag ng relihiyon. Dahil ito pong relihiyon, tinatag ni Pablo Apostol 500 taon na nawala na si Sananda Jesus. Kaya isipin po natin yun. Hindi nagtatag ng relihiyon si Sananda Jesus. At sabi po niya, sana ay magising ang kanyang mga kapwa tao na siya ay hindi nagtatag ng relihiyon dahil ang relihiyon ay pinagwatak-watak ang tao. Kaya nag-aaway. Samantalang sinasabi niya ang Diyos ay nasa inyo. At mas maganda pang mga milagro ang gagawin ninyo kaysa sa akin dahil ang Diyos ay tumitibok sa inyong puso. Kaya isipin po natin ang batas ng kalawakan. Ang ginawa mo sa iyong kapwa, maging mabuti man o masama, mangyayari din sa iyo at sa lahat ng iyong henerasyon. Kung may asawa po kayo, may mga anak, lahat ng henerasyon nyo. Kaya kung kayo man po ay nakagawa ng hindi maganda, nakapagsalita ng hindi maganda sa inyong sarili at sa inyong kapwa, dahil sinabi niya yun eh. Sabi ko nga po sa mga estudyante ko dito po sa New York City, sabi po nung isa kong estudyante, may sinabi siyang hindi magandang salita sa akin, ay sinabi ko sa kanya, sa iyo mangyayari yan. Dahil sa dila mo, tatagalogin ko po, dahil sa dila mo, lumabas ang salitang yan. Natakot po yung estudyante ko, hindi humingi ng tawad at nagpakabait na. Kaya po, yan po ay batas ng kalawakan. At sino ang gumawa ng kalawakan? Ang lumikha. Ang poong may kapal at tinatawag nating Diyos na tumitibok at nagpapatibok ng ating mga puso. At sabi po ni Santo Hermano, kung alam lamang ng mga tao na sila ay Diyos din dahil tumitibok ang Diyos ang may kapal sa kanilang mga puso, matagal nang lumayas si Satanas. Dahil si Satanas takot sa Diyos. Kaya takot sila sa atin. Lalo't alam natin, aalamin at tatanggapin at maniniwala tayo na tayo ay Diyos din. At kapag naniwala po kayo, tayo lahat, na tayo ay Diyos din at tinanggap natin ito, hindi tayo gagawa ng masama sa ating kapwa dahil Diyos din sila eh. Nasa Diyos sila, ang puso nila, nandoon din ang Diyos. Sabi po ng mahal na Jesucristo, the kingdom of God is in you. Ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo. Eh kung naniniwala kayo kay mahal na Jesucristo, paniwalaan yung sinabi niya. Kung hindi naman po kayo naniniwala, ay hindi po yun nangangahulugan na hindi totoo ang kanyang sinabi. Dahil sino ang magpapatibok ng ating puso? Kahit anong gawin ng doktor na mga makina na yan, hindi gagalaw.
kung ayaw ng Diyos pagalawin at gusto na kayong kunin. Kaya po, ang batas ng kalawakan, sinabi rin ng mahal na Jesucristo, ni Buddha, at lahat ng mga pinaniniwalaan po ninyong mga mabubuting philosophers o mga Diyos na kinikilala po ninyo. Do not do unto others what you do not want to be done unto you. Huwag mong gawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin sa iyo. At kung kayo man po ay nakagawa ng hindi maganda dahil maaaring hindi nyo alam na masama pala yun, na mangyayari pala sa iyo yun, humingi na po kayo ng tawad. Kahit hindi po ninyo nakikita ang taong yon, o kaya kung kasama po ninyo sa inyong bahay, hindi nyo masabi at nahihiya kayo, sa inyong isip at sa puso sabihin ninyo na pinapatawad kita at patawarin mo rin ako. Ganun lamang po at maririnig ng kanyang Diyos na tumitibok sa puso niya at gagawa na kayo ng lahat ng kabutihan. Ganun lamang po, hingi kayo ng tawad dahil naririnig ng Diyos. Nasa puso natin ang Diyos. At alam ng Diyos, pamanhin po at gumagalaw ang aking camera. Alam ng Diyos na tiim sa ating puso ang ating sinasabi. At isa pang sabi ng Santo Hermano na paghingi ng tawad, ay humingi kayo ng tawad sa I am presence, sa wikang Ingles, na tumitibok sa ating puso. Ang enerhiya na bumubuhay sa atin. Sasabihin po natin, tunawin niyo po sa batas ng inyong pagpapatawad, mahal na may kapal, ang lahat ng aking pagkakamali noong nakaraan. Tunawin niyo po ang mga pagkakamali ko sa kasalukuyan at tunawin niyo rin po at patawarin ang lahat ng magagawa ko pang pagkakamali sa susunod na panahon. Yun po nyo lamang sasabihin at naririnig ng may kapal dahil tumitibok siya sa ating puso. At nasa isip natin din po siya. Yung pong third eye, ikatlong mata, naroon ang may kapal. Kaya po, huwag po kayong kakain ng mga processed foods. Yung mga nasa lata, yung mga nasa kahon. Magluto po kayo. Kaya nga po itong Mom and Chef, Nanay Nenay Theodora, Philippines Cuisine, Cookbook Recipes. Ang kapal po nitong aklat na ito, pamahin po, marami po kayong makikitang mga recipes na maaari nyo lutuin. At dahil po yung mga nasa lata, nasasabihin niyo ay masarap eh. Hindi nyo alam, mayroon po mga chemicals yun. Tinatawag po ay MSG o kaya betsin. Huwag po kayong maglalagay noon. Magkakasakit kayo. Yun ang sinasabi din ng mahal na Jesucristo sa isang channeler. Kumain kayo ng mga fresh fruits at saka yung mga gulay. Yung sariwa, huwag yung nasa lata. At pumunta kayo sa mga kalikasan, lalo na po sa Pilipinas, dito sa Canada, sa Amerika, sa ibang bansa rin, sa Middle East, sa maraming mga bansa ang ating daigdig ay napakaganda. Spend time in nature, sabi po ni Sananda Jesus. Pumunta kayo sa kalikasan. Makikita po ninyo mga tubig, mga ibon, mga halaman, ay maganda po ang ibibigay sa inyong enerhiya. Kaya po tayo ay magmahalan. Hindi naman po magyayakapan kung hindi kabutihan ang gagawin po natin.
huwag na huwag lalabas sa inyong bibig o sa inyong gawain ang pamimintas sa kapwa. Dahil nakikita yan na may kapal na tumitibok sa inyong puso. At ang inyong ipinipintas, sasabihin ko pong muli, mangyayari sa inyo. At hindi lamang sa inyo, sa inyong henerasyon. Kawawa naman po ang henerasyon ninyo. Kung wala kayong halimbawa pamilya, ay mangyayari sa inyo. Bakit naman ninyo gagawin yan sa inyong sarili? Kaya wag na po tayong mamimintas. Halimbawa po, may mga nakikita kayong hindi nyo nagugustuhan. Maliban na lamang kung mapapahamak ng isang tao, ay inyo iligtas. Halimbawa po, ay nakikita ninyong hindi may tumatawid at siya ay hindi agad makalakad ng mabilis, ay kung makakatulong kayo, ay tulungan ninyo. Subalit, kung hindi nyo po kakayanin, ay huwag nyong gagawin. Dahil po itong sa isa ko pong kurso dito sa kolehiyo, ay batas, Law 101. At sinabi po ng aming abogadong profesor, ay kung kayo tutulong, ay yung alam ninyong magagawa ninyo. Dahil kapag kayo ay tumulong at hindi na ninyo gagawin, ay baka kayo mapagbintangan pa. Dahil po sa isang batas, sa isang kwento, sa isang salaysay, nasa aklat din po ng batas, ng pinag-aralan po namin, ay mayroong isang nagsuswimming, dalawang lalaking nagsuswimming, naglalangoy. Nakita po nila ang isang babae na malulunod. Kaya po ang ginawa nila ay sinaklolohan nila. Subalit ang lakas ng alon. Yung isang lalaki ay bumalik na sa pampang, hindi niya kaya. At yung ikalawang lalaki ay patuloy pa rin niyang dala yung babaeng malulunod. Subalit nakita niya mabigat yung babae dahil ang lakas ng alon. Binitawan niya. At siya naglangoy na dahil hindi na siya makahinga. Naglangoy na siyang mabilis sa pangpang. Ngayon po, ay nawala ng buhay yung babaeng kanyang gustong iligtas. Kaya po yung pamilya ng babae ay siya'y binigyan ng sakdal. Kaya nga po gayon, sa amin pong bayan ay ganun po ang punto. Huwag kayong gagawa ng ganun. Kapag gusto nyong iligtas, ay siguraduhin po ninyo nakakayanin ninyo. Kung hindi naman, ay ipagdasal nyo na lamang na siya ay maligtas. Huwag po ninyo isusugo ang inyong katawan dahil ang inyong katawan ay Diyos din. Ingatan nyo po ang inyong katawan na bigay ng may kapal. Huwag ninyong isasubject o ipapahamak ang inyong katawan. Huwag kayong magsasalita ng hindi maganda sa kapwa. Mapapansin po ninyo dito sa YouTube, napapansin po nyo, marahil, sigurado po yung Espanyol. Katunayan, na yung mga video na pumipinta sa kapwa, sa mga politiko, ay matatakas ang mga nanonood. Huwag po ninyong gagayahin. Pagdasal nyo sila na huwag pintasan ang kanilang kapwa. Dahil kapatid din nila ito maging politiko man o hindi. Sabi po ni Santo Hermano, sa isa ko pong video, sa wikang Ingles, meron po akong decree doon na sa halip na mamintas sa mga politiko, ipagdasal nyo at maliligtas din kayo. Dahil yun po ang sabi ng mahal na Hesus Kristo. Sa kabatas ng kalawakan nga po, the Lord of the universe. What comes up, comes down. As above, so below. Do unto others what you want to be done unto you. Gawin mo sa iyong kapwa ang ibig niyong matupad sa inyo. At lahat ng iyong mga hangarin matutupad dahil punong-puno ka ng pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kung may sasalaysay ko nga po ang isa pang salaysay na nabasa ko po sa aklat, ay kinausap po ng isang channeler, si San Miguel Arcangel, at iba pang mga extraterrestrial. Ibig sabihin naman po na extraterrestrial
yung nakatira sa ibang planeta. Ganun lamang po yun. Hindi naman po nakakatakot yung mga ET. Ibig sabihin lamang noon, nakatira sila sa ibang bituin. Dahil ibig sabihin ng terrestrial ay isang lugar. Ngayon po, sinabi po ni San Miguel Arcangel na mayroong isang planeta na tinawag nilang impyernong planeta. Dahil nandoon ang mga enerhiya ng mga satanas na ibig pumunta dito sa ating daigdig upang tayo ay tuksohin. Sabi po ni San Miguel Arcangel at ng kanyang mga kasamang ibang nabubuting enerhiya sa ibang planeta o bituin, dahil ang Mother Earth ay bituin din po, ay pinalibutan nila ng enerhiya ng pag-ibig ang planeta na yaon. At tinanong po nung channeler kung ano ang mangyayari doon sa mga enerhiyang satanas na yon na pinalibutan ng pag-ibig ng enerhiya ng Diyos. Sabi po ni San Miguel Arcangel, dalawang mangyayari sa kanila. Una, magbabago sila at sila ay magiging mabuti sa kanilang kapwa at sa kanilang sarili. At kung hindi sila magbabago, sila ay matutunaw magpasa walang hanggan. Kaya po ang pag-ibig ay Diyos at napakapangyarihan sa buong kalawakan. Kaya po sasabihin ko sa inyo, mahal ko po kayong lahat dahil ang Diyos ay pag-ibig. Yan nga po lagi ang paalala sa amin, naming mga mahal na mga magulang. Makikita po ninyo aking mahal na nanay dito po sa aklat. Magmahalan kayo dahil iisa ang inyong pinanggalingan. Iisa ang ating Diyos. Marami pong salamat sa inyong panunood at pakikinig. Magkita uli po tayo